The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Your well-being is important to us. Speaking of that, matitibay yung mukha, yung mga ninong-ninang din sa mga binyag, alam mo yun, nakikita ko rin yung mga post na gano'n eh. Talagang galit pa. Talaga yung mga anak nilang 1, 2, 3 years old, nanghihingi daw ng, ng pera. Like, Ano ba yung what? pinakita ko sa'yo? Yung isang regalo na lang daw lahat ng ninong and ninang mag-aambagan, nagpapabili ng iPad ba? Oo. Magkano ba yung ambagan? iPad. Tigpa 5K lang kayo. Kumunta kayo ng kapal na mukha. Sa pilitan, gumawa ng group chat yung nanay, yung pinakita mo sa akin. Tawa ka tayo ng tao nun eh. Kung like, saan to nakakuha ng tibay ng mukha? Like, ang pagkikininong, hindi naman para sa regalo. Tsaka, ba't mo naman pinresyohan na 5K minimum? Like, pwede kang magsabi na ito yung gusto ng inaanak nyo, kung gusto nyo maglagay na lang na yung wishlist, pera kahit ganun. magkano. Or kahit magkano lang, na kami na lang bibili para alam namin na gusto niya. So, kung makaipon siya, kunyari doon na, nagbigay na silang tigpa 500, I know, hindi siya 5,000, pero at least yun, okay na po, ipunin namin to, pambibili namin ng iPad, pandagdag lang. Pero yun, iba yung na kahit magkano sa, ito yung halaga na gusto kong ibigay mo sa anak ko. Like, man, di naman yan yung dahilan ng ninong and ninang. Ninong and ninang is to guide your kids. Yun lang naman. Pag nawala na kayo sa mundong diba? ibabaw. Yun kasi yung yun yung notion ng mga Pinoy na, ninong and ninang, hihinga ng pera. Hindi yun yung point nun. Kahit sa kasal, hindi yun yung point nun. Kapag nagninong-ninang ka, para naman kayo mga hindi nag-seminar, para naman kayo hindi nag-grade 2. Yung mga nag-seminar nga yan para ikasal, nag-seminar para binyagan. Hindi kayo nakikinig. Halatang hindi kayo nakikinig. Sinasabi yan ng simbahan Pare. na hindi yan yung dahilan kung bakit kayo nagnininong-ninang. Hindi dahilan yung regalo, hindi dahilan yung pera. Kaya mo kinuhang ninong at ninang is para i-guide sila sa buhay. Nice Second mo. parent sila. Yes, yo. So, talagang ganun, hindi siya ginawa ni Lord yung ninong-ninang para bigyan ka ng regalo. Ano na yan? Three Kings Band. Kalagay yan sa Bible. Parang yung 10% na tithes. Hindi naman sinusunod yun sa Catholic Church. 10% na tithes. Donation lang Oo yun. nga. Yan nga yung pinipilit nila eh. Sabi ko sa'yo ng Diyos eh. 10% ng nakikita. Sabi ng Diyos eh. Sabi ni Lord, huwag kang magbigay ng 10%. Sabi ni Lord, magdasal ka lang. Yan na yung 10%. Tsaka yung mga nangungutang dyan, tsaka yung mga ninong-ninang or sinisingin ni ninong-ninang, magdasal kayo. Kulang kayo sa dasal. Kailangan nyo magdasal. Mga kampo ni Satanas. Heathens. Charot. Uy, grabe. Sama naman. So, I don't know. Sorry. Sana magbago pa ng buhay yung mga tao na ganyan. Talaga nakakailang. Kasing kapal ng mukha nila yung PCSO. So, yun yung topic natin for today's video. Is ang kakapal ng mukha ng mga tao minsan. Lalo na pag financial or monetary. Ang dami nagsasabi niya na pagdating sa pera talaga walang pamilya, walang kamag-anak, walang kaibigan. Talagang pagdating, which is very sad for me. Kasi yun na nga, siguro hindi nga lahat ng tao katulad natin mag-isip. Pero very sad for me kasi pagdating sa pera para sa akin, napakababang dahilanan para sirain mo yung pinagsamahan natin. Parang really, yun lang yung halaga ko sa'yo. Para, alam mo yun, para sirain mo yung tiwala, yung pagsasama, yan lang yung halaga ko para sa'yo. Parang yun yung dating sa akin. Kaya talagang, kung umaabot man sa punto kung, hindi ko maalala kung kailan yung last time, pero nananghiram ako, talagang, I make sure
na kahit wala akong makain dun sa araw na yun, basta naibayad ko yung that day na sinabi ko. Kaya lagi ko rin sinasabi, sa mga inutangan ko is makakalimutan niya kasi ako, which is that naman. Sinasabi ko na huwag ka mahihiya magsingil, sabihin mo lang sa akin na, uy, bukas na yung sinabi mo na date, or something like that. Bigyan mo lang ng nudge, kasi nakakalimutan ko yan which is alam ko hindi dapat, pero naglalagay rin ako sa notes, or sa reminders, nag-a-alarm din ako, pero baka lang, alam ma-overlook ko, or something like that. Sinasabi ko lang na, uy, bigyan mo ako ng nudge, pero usually, hindi naman nila kailangan gawin. Nagbabayad naman ako pag nagsabi ako. Or kung hindi man ako, ang iba pa na ang ayoko pa dyan, hindi pa naman nangyari sa akin, which is nakita ko lang naman din sa online. Pera hiniram. Tapos pagbayaran na, ito na lang sapatos ko, like, hindi naman yun Alam mo, ibalik mo ibalik mo kung tapos baka bilhin ko yan. Pwede, alam mo yun? Parang, ibalik mo kung yung hiniram mo. Tapos, benta mo na lang kung yung item na bibenta mo. Oo. Pag gusto ko, bibiling ko. Hindi yung ipapalit mo na. Pero hindi yung sapilitan. Hindi yung sapilitan. Pero yung binigay mo hindi naman to barter I mean, kung gusto nyo bumalik sa ganung panahon, nagbabarter. Doon kayo. kaso this time, hindi na yun uso Monetary na yung pera yun pala. Banknotes ng ngayon bayad sa lahat ngayon, hindi na trading. Yan mo sa susunod na mga utang ka, bigyan ka ng comforter, mga ganun. Para ma-comfort ka naman. Comfort siya naman. Pasensya na. Ito na lang, meron comforter. Pwede mo to ipalit sa sa Bibe, mga ganun. Maraming bumibili na ito comforter, palit Bibe. So, nakakatawa lang yung mga ganun tao. Nakakalungkot lang din na willing silang sirain yung pagkakaibigan dahil sa ganun. Iba kasi yung yung katulad nga sinasabi mo, yung nakakalimutan mo talaga, tsaka yung intentional na kinakalimutan ka at iniiwasan ka para lang hindi makapagbayad. Magkaiba yun. Mismo. Hindi nagre-reply sa mga chat, mga ganyan. Ito, gusto ko pa yung mga ganito, yung tipo na hiram sa'yo, tapos una-una parang nahihiyapan sila pag, alam mo yun, nag-chat ka na, kamusta, hindi niya muna i-open yung yung utang ganon. Talagang, kamusta bilang kaibigan, nag-uusap na kayo, tapos bilang sila na yung magsasabi na, uy, yung sa sunod, wala pa talaga I mean, okay lang, pre, okay lang, salamat sa, dahil hindi mo kinalimutan. Pero hindi naman yung tinawag ko dito, tumawag ko dito bilang kaibigan, na naghahanap, wala na, musta lang, nagka-catch up lang. So, yun yung nakakatuwa, na alam mo hindi nila kinakalimutan, and hindi mo kailangan paalalahanan. Kasi nga, talagang alam nila. So, tsaka hindi ko nga alam. Saludo diba? sa mga ganun. Kasi, pag nangutang ako parang, hindi ako makatulog hindi ko makakalimutan yun Babaon yun sa akin na kailangan bayaran to. Kukomputin ko na yun na pag pumasa ko yung pera, ito doon na mapupunta, ito babayaran. Diretso na agad. Bahala na. Kasalanan ko yun na kinapos ako alam mo. Pero yung yung iba na ang sarap ng tulog nyo kasi nakuha nyo yung pera ng ibang tao. Hiniram nyo yung pera ng ibang tao na wala na kayong balak ibalik. Paano kayo nakatulog? Grabe naman yung grabe naman yung napang drama nun. Pag siningil mo, ang daming dahilan, iba-ibang dahilan. Every time may talagang delubyo na nangyari. Kesyo ganyan. Susunod, okay, sige, ingat. Susunod, kesyo ganito naman. Okay, susunod, iwasan nyo yung ganyan. Susunod, ganito naman. Minsan nga try mo yun sabihin mo na emergency. Yung kailangan ko ka talaga Pag hindi pa rin binalik, tas feeling nila, kunwari medical emergency, ganyan, kailangan ko yung wala na talaga ako, medical emergency, kailangan ko yung, pag di nila binalik yun, kahit ganun yung dahilan, there's something wrong with you and your morality. May naisip ka pang ibang unahin bago bayaran yung utang mo kahit kailangan na Kailangan na, alam mo yun. Tsaka yun yung para sa akin na nakakahiya kung ako yung nanghihiram.
nakakahiya yun kasi nga naman pera nila yun eh. Kasama yun sa budget nila. Mali mo pang savings nila sana yun. Naibigay nila sa inyo kasi nga kailangan nyo. That time, alam mo yun, pera nila pa rin yun eh. Sayang yung interest na nai-interest sana nung savings account nila na nandun yung pera na yun eh. Tapos hindi mo binigay, hindi ka na nga tinutubuan. Alam mo yun, parang, ang daming factors na parang, pag ako parang, like you said niya, hindi ka makatulog, parang ako parang, kailangan ko ng bayaran si parang hirap naman ng buhay na ganito. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman nangyayari sa akin ulit. Pero, wag naman sana. Diba? Wag na tayo umabot sa point na ganun. Kaya nga, tigilan natin magpautang kasi tayo naghihirap. Nabas tayo na ng pera. Hindi na nga ako nagpapautang. Wala namang bumabalik. Wala nga, but sana. Ayoko rin kasi nung nagpapatubo. Ang sama-sama kasi ng ugali ng mga Ayun yun. na nga eh. Feeling ko Hindi ka na nga nagpatubo. Hindi na nag-interest yung pera mo. Wala talagang bumalik. Yun. Kaya nga hindi na binabalik siguro kasi alam nilang di nag-i-interest. Ikaw yung huli sa bayad list. Kasi syempre, kung ikaw utak-utak ka rin, babayaran mo yung pinakamalaki interest, di ba? Which is kung ganun nga, sabihan mo ako, kung ako yung nagpautang, sabihan mo ako na, unahin ko munang bayaran yung mga kasi, di ba, lalaki kasi yung interest eh. Pero sabihin mo sa akin, wag mo kaiwasan. Wag yung parang nakakita ng vampira palagi pagka alam mo yun. Binabagla-log out ng Facebook, ay, online na si mama. Kasi, diba, nakakaya naman. Nakatenga na nga yung pera ko sa'yo. Imbis na naipon ko, nawaldas ko. Tumutubo yan sa bangko. Diba? Nawaldas ko sa something na gusto ko. O pinatubo ko. Nag-invest ako somewhere. Pero nasa'yo. Na hindi umiikot. Nandun lang yung pera ko, nakastack. Kasi hindi ka tinubuan. Diba? Floating lang siya somewhere. Na hindi ka pa sigurado kung nandun pa. So, medyo, konting hiya naman. Konting kurot lang ng hiya. Ng puso lang. Pero sa mga nangyayari to, malas nyo naman. Sa akin kasi hindi to nangyayari. So, malas nyo naman. Ewan ko ba? At saka yung kung kalungkutan. Alam mo naman kasi yan yung kapag ginamit sa kung sila yung nanghiram para i-invest. Kunwari sa negosyo, ganyan. Matagal talaga yung maibabalik. Kasi, hihintay nila yung ROI. Pero, yung... Which is I understand. Diba? Pero yun nga yung nakikita mo na para ipasarap sa buhay. Really? Or kung, alam mo yun, dinegosyo nga, inaabangan yung ROI, tapos nagpasarap buhay in between. Ibig sabihin nun, nabalik na kasi may pampasarap na ng buhay. Nakapagbakasyon na. Diba? Tapos, samantalang ikaw dito ka sa abroad, hindi ka makauwi. Kasi, ang mahal ng ticket. So, malas lang. Depende rin siguro sa kung gaano kalaki yung yung negosyo na tinayo. Kasi, hindi, yan din tsaka kasi yung iniiyak ng mga ibang, yung mga seaman, mga OFW. Alam mo yun, nasa barko sila, malayo sila sa pamilya. Kala ng lahat, mayaman to sila eh. Which is dollars nga naman ang kinikita nila. Malaki nga naman yung binabayad sa kanila kung ikukumpara mo sa Pinas. So, napapadala sila ng hihiram. Tapos, pag sila na yung wala na, kasi nangyayari to madalas sa seaman. Lumaki rin kasi ako na, may mga kamag-anak kaming seaman din. One-time millionaire din talaga kasi yung ugali nila niyan, which is kalungkutan. Hindi ko nila lahat, pero yung mga nakilala ko, na ganyan, pag uuwi, ang yayaman, ang sasaya, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, ang sasaya. Pagdating ng 4 na buwan, 5 buwan, wala na, tayo na. Hanap na ng salapi, yung mga pinautang nila, ang hirap ng singilin, na ngayon sila na nangangailangan. Hihingi na ng training, maglo-loan na sila ngayon. Doon sa may mga nakikita ko ganun, loaning para sa mga seaman eh. Instant loan, pang training, mga ganun. So, pag nakasakay silang barko, repeat the cycle. Bayad sila doon sa mga inutangan nila, kasi nga malalaki interest din ng mga ganun, mga loan shark. So, bayad sila agad doon, tapos
padala sila sa mga kamag-anak nila. Gano'n na naman, utang, uwi, party, hirap, ayaw na naman masingil ng mga inutangan, cycle ulit, utang na naman ulit, hanggang sa tatanda sila. Yung iba, maswerte, magaling humawak ng pera yung asawa. Yung iba, malas, hindi marunong humawak ng pera yung asawa. Wala, matanda silang mahirap. Ilang taon silang nagbabarko. So, ang dami ko na nakikita ang ganyan talaga. Sa mga kaibigan, kamag-anak, ang dami. Kasi uso seaman sa atin eh. So, mga kakilala. So, pero bottom line is magbayad yan ng utang nyo, hindi yung pinapulot. Tsaka, nakakalungkot no yung financial literacy sa Pilipinas medyo low. Financial intelligence. Para sa akin para sa akin to tinuturo siya sa school pero pahapyaw lang. Tinuturo siya yung accounting. May subject naman nun, accountancy. Like, man, di naman natin kailangan ganun. Ipaliwanag nyo lang sa amin. Paliwanag nyo saan dapat, alam mo yun, mga tax-free savings account, na malaki yung interest, ipaliwanag nyo sa amin kung paano mag-i-invest through the stock market. Yan yung ituro nyo sa estudyante. Hindi yung mga by the book na para maging magaling na empleyado balang araw. Ituro nyo para mabuhay. Yeah. Kasi taxation. May taxation ako. Yung prop ko parang sinto-sinto. Pero okay lang naman. Natuto naman ako ng konti. Pero tangina na parang siyang weirdo kasi. Nakakatawa lang. Tawa lang ako ng tawa nun. Pumasa naman ako. Pero wala akong natutunan. So, kasalanan ko yun. Pero sinisisi ko siya kasi hindi siya magaling magturo. Tsaka turuan nyo ng mabuhay yung mga Tsaka mga magulang. Tama na yung panahon na bibibihin yung mga anak nyo. Bata pa lang, turuan nyo na. Paliwanag nyo na yung mundo na may tax. Kasi magugulat na lang yan sila pag tanda nila, putang mahal ng buhay. Pagtrabahuin nyo ng 14 years old, huwag nyo i-instill sa isip nila na nakakahiya yun and frowned upon sa Pilipinas yung child working labor student. Yun dito. Proud, Bawal yun pero dito. Yun na nga, dapat baguhin yun. Bawal sila mag full-time job. Yun, I get it. Dito, 20 hours lang ata, 40 hours lang. 20 hours lang per week ang pwede sa students. So, hindi siya child labor. Para yun means, para masanay sila sa totoong buhay. After work, after school, may time sila mag-work. 3 hours lang a day ang pwede sila. 3 hours a day, 20 hours a week nga. Pwede sila, yun lang. Para lang, sila ng pera, alam nila halaga ng pera, alam nila yung mga tax, yung kinakaltas dun sa payroll, alam mo yun, para lang mabuhay sa totoong buhay. Gawin nyo yun, Jollibee, hindi nyo kailangan ng college graduate, naman, Kailangan nyo lang dyan marunong magbasa, tsaka pumindot, tsaka magprito ng burger, ba't kailangan college graduate? Tangang puta. Yan nga yung yung cashier. Diba? Cashier sa ba't college graduate kailangan dun? Ba't kailangan ko ng 4-year course na binayaran ng pagkalaki-laki para magbilang ako ng 100, sir? Sabi dito, susuklihan kita ng 35. 35, sir. Ayan, anong degree dun? Para saan yung degree mo dun? Graduate po ako ng 4-year course. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Maritime Technologies. So, kaya ko po kayo suklihan ng 35. Kasi sabi dito, bigyan ko kayo ng 35 Magkano? Yun 35. Yung opening spiel niya. Hi, welcome to Jollibee. Graduate po ako ng 4-year ng business management. Ano pong order niyo? Ang galing ko mag-map. Ano pong order niyo? Ang galing ko mag-map po. Order pala, sorry. Mag-map. Kasi graduate po ako ng business management 4 years. 4 years yun, sir. Kung di ko tinapos yun, sir, hindi ko to kaya, Alam mo yun? So, like, I don't get it. Bigyan nyo yun sa mga bata. Bigyan nyo yun sa mga estudyante para matuto sila. Imbis na nagdodroga yung mga hindot. Gawin nilang stepping stone yung mga ganong trabaho. Hindi para ibigay sa mga graduate professionals na
Tapos papasahurin nila ng Mm. 300 a day, 350, 370 yung minimum wage. Tapos, ang baguhin nyo doon, Lab. Ang baguhin doon, kasi nga, alam ko yung sinabi mo kanina, magiging child labor. Bawal mag-working student yung estudyante pag walang trabaho yung magulang. Ayan. Tapos yung pera lang nila dapat. Ganon. Para matuto sila, alam mo yun, nakakainis eh. Kasi natututo nga sila, pinagtrabaho nga. Okay, napagbigyan yung request natin na, pwede sila magtrabaho at the age of 14. Ginawa naman child labor. Nagpasarap sa buhay ng mga pamilya. Yun ang yun ang hindi mo na rin na matatanggal yan sana ng Pilipino. Sana matanggal. Putang ina. Ay, pwede na tayo magpahinga. Nagtatrabaho na yung mga... Proud. Uy, ba't nagpapahinga ka? 35 ka pa lang. Pambira. Proud pa yan. Maaga nagtrabaho yung anak ko. 14 pa lang yun. Nagtatrabaho na yun. Binubuhay na kami nun. Tangina, hindi nakaka-proud yun. Batugan ka. Nagpabuhay ka sa anak mo. 14. Anong ginagawa mo? Wala kang bilang sa mundo. Nakakaya yun. So, be smart with your money, madlang people. Tsaka kahit gaano kayo ka-close, kahit gaano kayo bayaran nyo. Lalo yung sinabi nyo is utang. Hindi naman pahingi ng pera, pre. Pahingi ako ng pre. Pre, pahingi ako ng 20 million. Sige pre, ito 20 million sa'yo na lang yan. Yaman ako eh. Amen. So, yun lang. Yun lang. Sana... Money makes the world go crazy. Totoo naman eh. Nauulol sila eh. Sana maging matalino sa pera. Kasi sa totoo lang, kung kahit maliit yung kinikita mo, I mean, it may, lalo na yung mga kasi, it may not be enough. Pero kung alam mo kung paano siya i-disperse para sa sarili mong lifestyle, hindi ka naabot sa point na kailangan mangutang. You may not have enough para makapag-save. You may not have enough for emergency, pero mababayaran mo yung bills mo, hindi mo na kailangan mangutang para sa bills mo. Yung priority dun sa dapat mong bayaran is mababayaran mo. Pagkain mo, bahay mo, ilaw mo, tubig mo. Hindi kasama yung luho. Hindi kasama dun yung Kahit samgyup. konti lang yung kinikita mo, as long as alam mo kung paano hati-hatiin yun, hindi mo kailangan mangutang. Kung mangungutang ka para sa luho mo. Kaya mo naman computer yun eh. Kaya mo naman computer yun sa isip mo eh. Magkano ba yung renta mo? Magkano ba, roughly lang. Magkano ba yung average Meralco bill mo? Magkano ba yung average water bill mo? Alam mo yun, magkano ba yung phone bill mo or load na kailangan mo sa buong buwan? Something like that. Magkano ba yung transpo mo? Magagawa mo eh. Basic computation lang. Hindi naman siya kailangan exact. Kasi nga, alam ko, nag-fluctuate yan, pricing. Pero sabihin natin, bigyan mo ng allowance na 500. I-round off nyo siya sa nearest na thousands. Huwag nyo siyang i-round down. Kasi doon kayo magigipit. Isipin nyo, ganito lang pala babayaran ko. May sobra akong ganito. Di wawaldasin mo ngayon yun. Tapos pag dumating, putang ina, mali yung ko. Kasi nag-round down kayo. Yun na nga. Kung wala kang extra, kung after you did that math and wala kang extra or kulang ka, then you have to change something. Kailangan ka may baguhin. Kailangan kang magtipid ng kuryente or lumipat ng ibang bahay na mas mura. Kasi doon pa lang sa computation na makikita mo na, hindi ko kaya. Mangungutang ako every month. So, saan mo makikahanap yung pera na yun? Every month, palaki lang yung utang mo nun. Kasi kulang yung kinikita mo. So, either apply another job to get you paid twice ng same amount or lumipat ka nung sa kaya mo lang. Mag-adjust ka. Kung sabihin natin, malayo yung tinitira mo, nalulugi ka kasi yung pamasahe mo malaki. Magrenta ka sa mas malapit. Hindi mo kailangan mamasahe. Maghanap ka ng same amount ng renta na nandun sa mas malapit. Yung tinipid mo sa pamasahe, yun na yung pang-save mo.
Tsaka isa rin to sa mga napansin ko lang din before nung bata pa lang ako. Nag-stay sa magulang kasi libre yung renta. Babayad ka na lang ng mga pagkain. Yung pamasahe mo naman, dahil malayo, wala din. Tsaka yung pagod mo. Di tumira ka na lang sa malapit, bumukod ka sa magulang mo. Talaga yan yung hindi pa sanay na sanay. Wala talaga sa kultura ng Pilipino yung pagiging independent eh. Kadalasan naging independent lang pag may asawa na. Minsan hindi pa nga. Minsan doon pa rin talaga nakasuksok sa singit ng mga magulang may asawa at anak na. May apo na nga minsan yung iba. So, hindi ko alam. Ang dami pang kailangan mangyari sa Pilipinas para maging first world country. Malabo. Malabo nga. Nakakalungkot maisipin. Kasi lahat gusto umangat naghihila ang pababa. As if naman, hindi nila naisip yun na as if naman pag hinila mo pababa, angat ka. Hindi ka naman naangat. Lahat kayo nasa baba. Pag hinila mo sila pababa, lahat kayo nasa baba. Kaya nga. Or sila lang, masarap ang buhay nila. Nakukurakot sila Malas. Ay, naku. Kawawa ang Pilipinas. Hindi, Saka isa pa pala dun sa mga issue na sinasabi kayo ng Gen Zs and Millennials na sinasabi ng mga boomers sa kanila is hindi kasi kayo masipag. Yung, alam mo yun, yung magtrabaho kasi kayo nung panahon namin. Hindi yun. Yung, may nag-research yan eh. Yung amount na kinikita nila before na parang magkano ba? $20,000, $30,000 per year. Para mabuhay ka ng ganun ka-komportable in those years, in this present year, kailangan parang nasa 120, 150,000 a year dollars yung kinikita mo para maging ganun ka-komportable yung buhay mo. So, hindi, don't, ako diba? Ako parang, nun. wag niyong sabihin yung generation na yun, nung panahon namin, ganto lang yung kinikita namin. Kasi malaki yung worth nun. Kahit sabihin mong 5 piso lang yun noon, magkano lang pamasahe na yun, nung na yun, magkano lang soft drinks nun, 5 centavos lang soft drinks nun. Ngayon, magkano na soft drinks yan? Yung 5 piso, wala na nga halaga yun ngayon Mabilis na lang yun Hindi ka na nga makabiling patatas ng 5 piso ngayon. Dati nung bata ko, pumibili ako sa tindahan, patatas, 5. Dalawa yung mabibili mo nun, 250. Isa yung malaking patatas na ganyang kalaki Pinapakita mo sa nakaraang patatas, parang ganyan lang, mas maliit pa dun sa marble yun, potato. Ano yun? Kamati. Ay, kamatis pala. Sorry, kamatis yung nasa isip ko. Kamatis. Mga malaking kamatis na ganyan. Kanina, laki nun Ganyan yung lang. Binibili kong yung mga pangsigang. Yung binili kong kamatis nung nakaraan, ganyang kalaki lang siya, 5 piso isa. Konti na lang, parang cherry tomato na. Ano yun? Di ba? Paano yung cherry tomato? Cherry tomato na. No, yun nga. Kalungkutan lang talaga sa buhay. Wala tayong magagawa Golden era. Grabe yung inflation rate. Pero grabe talaga yung inflation ngayon nga. Pati yung, hindi lang dito sa Pilipinas parang everyone talagang affected all over the globe. Tulad nga dyan. Alam mo masaklap doon? Yung mga mayaman lang kasi yung mayaman. Kasi ganito nga, nagmahal yung presyo ng, sabi natin chocolate. Mahal yung presyo ng almonds, mahal yung presyo ng kakao. Ang gagawin lang ng may-ari nung kumpanya, tataasan ko yung presyo ko para ma-cover ko yung cost nung kakao tsaka nung almonds tsaka baka dagdagan ko ng kapiranggot na raise yung mga tao para feeling naman nila okay lang sila. Hindi siya nahirapan sa inflation kasi pinasa niya lang lahat sa consumer Tapos, unboxing, mayaman pa rin siya. Kung magkano yung kinikita niya before, kung di mas malaki, ganun pa rin yung kinikita niya. Hindi siya naapektuhan. Kasi, wala, in-inflate niya lang lahat Tapos, minsan, hindi niya pa nga bibigyan ng raise yung empleyado Siya lang, masarap ang buhay.
Kaya ang hirap So, din, nakakalungkot lang. ang hirap din ikumpara nung buhay noon tsaka buhay ngayon. Mahirap, hindi mo talaga makukumpara. Napakadaya ng mundo eh. Malamang naman dati may madadaya din sa mundo, pero ngayon, ang dadaya, grabe na. Harap-harapan na, wala kang magawa. Legal pa yung ginagawa nilang pandaraya. Mga loophole nila. Ayun. Dapat bottom line is, or the lesson of this episode, maging smart tayo with money. And kung ano yung hiniram mo, balik mo. Yun naman talaga eh. Tsaka yung PCSO, mahiya naman kayo. Yun yung pinaka-moral talaga ng story dito. Be smart with money and mahiya kayo. Yun. Not the other way around. Kaya PCSO, huwag niyong gawin tanga yung mga tao. Kinawawa niyo pa si nanay. Kung sino man yung si nanay doon sa picture eh. Siya pa napagbintangan tuloy. Siya pa nag-aabot ng cheque doon sa Mag-ano tayo, check. Ang papel dyan. Okay na. Meron na tayong picture pang thumbnail. Ganyan ka lang, ha? Gagalaw. Si Shades ako, wait lang. Okay na. Binato na lang. Napon ko na dun eh. Anyway. Yeah. Anyway, gusto naman tayo sa isang episode po, episode 25. Next week po, ang aming episode 26 is Valentine's. Kasi Pebrero na po, napakahaba po ng January po. So, ayun na. Kita-kits sa susunod na episode mga kapayo. Ako pa rin si Pat. Ako pa rin si Caps. See ya.